Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, November 27, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Lupang Mindanao! Depensahan, ipaglaban! Mga katutubong kabataan, kinalampag ang gobyerno upang ipaalam ang anilay nararanasang panunupil. We all should respect the position of the president being the chief architect of foreign policy. VP Sara Duterte, suportado ang posisyon ng Pangulong Marcos ukol sa ICC. Pero sariling opinyon, igigiit pa rin. We have this slogan to reach far and wide. And we can only do that with certain digitalization of our services. Upang maabot ang mental health patients sa mga probinsya, mental health services, planong i-digitalize. At isang buwan bago ang Pasko, Christmas Bazaar at Carnival sa Marikina City, nabisita nyo na ba? Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Kinalampag ng mga katutubong kabataan ang gobyerno upang ipaalam ang anila ay panunupil at pang-aapi sa kanilang mga karapatan. Giit nila, sila raw ang makabagong Andres Bonifacio na ipinaglalaban mula sa pangangamkam ang kanilang lupang sinilangan. May balitang A to Z si Kim Salinas. Lupang Mindanao! Depensahan, ipaglaban! Hindi nagpapigil ang grupong Siklab Philippine Indigenous Youth Network na magsagawa ng pagkilos sa Boy Scout Rotonda sa Quezon City. Kahit pa inuuro ngayong Lunes ang pagunita sa kaarawan ni Gat Andres Bonifacio, imbis na sa 30 ng Nobyembre. Ayon sa mga kabataang katutubo, sila anila ang Andres Bonifacio ng kasalukuyang panahon na pinaglalaban ng lupain ng kanilang mga ninuno. Mga katutubong tumandok po ay 400 plus po sa kanila ay napalikas dahil sa indiscriminate bombings mula sa mga militar. Nangyari rin po ito sa Cagayan, sa Kalinga at dito sa Mindanao. Dismayado rin ng grupo dahil imbis na ipagtanggol sila ng ahensyang nangangalaga sa kanila, ang mismong National Commission on Indigenous People pa raw ang dahilan ng kanilang paghihirap. Itong NCIP o itong ahensya talaga mismo ay sila ang nagiging tulay ng mga dambuhalang proyekto sa pagpasok sa aming lupang ninuno. Dahil ang NCIP po ang nangunguna sa hindi pagsunod sa genuine FPIC process o yung free, prior and informed consent. Sila po yung nagmamanipulate instead dito sa FPIC na ito sa pamamagitan ng tatalaga ng mga peking IP leaders. Pero pagpapaliwanag ng Direktor ng Empowerment and Human Rights ng NCIP sa mga isyong ipinupukol sa kanilang tanggapan, hindi po totoo na sa NCIP ang nagtatakda kung sino ang mga kasali sa ng mga leaders during FPIC. Kasi ito mismo ang community sa pamamagitan ng resolution, dinideclare nila kung sino yung mga recognized na elders nila na nagbibigay decision para sa kanilang community. ayon pa kay Director Reynaldo Dingala, lahat ng proyekto na ginagawa sa mga ancestral domain ay dumaan sa tamang proseso sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement. Ang proseso pa naman natin ay transparent. Marami pong mga witness o observers na iniimbita during the FPIC process. Andiyan po ang mga iba't ibang ahensya ng gobyerno na iniimbitahan, ang LGU, DNR, at iba pa. Paglilinaw pa ng ahensya na ang NCIP ay namamagitan lamang sa mga usapin at nagdodokumento ng mapagdidesisyonan. At the end of the day, magdi-decide sila whether to approve, to accept, or to reject ang isang proyekto. Ganyan po ang nangyari sa Kaliwa. No, ang Kaliwa, ang FPIC ng Kaliwa ay dumaan sa napaka-rigid na proseso. Bukas rin nila ang kanilang tanggapan sa kahit sinong katutubo, partner man nila o makakaliwa, ay handa silang makipagdialogo. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Sa kaugnay na balita, magsasagawa naman ng kilos protesta ang iba't ibang labor groups sa November 30 para sa ika-160th birth anniversary ni Gat Andres Bonifacio. Kasama sa mga lalahok sa marcha patungong Menjola, ang buklurang manggagawang Pilipino, National Confederation of Labor, Kilosang Mayo 1, Association of Genuine Labor Organization at marami pang iba. Muling ipapanawagan ng mga grupo na itigil na ang kontraktualisasyon, magkaroon ng dagdag sahod sa mga manggagawa at pagbabasura sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Inaasahan natin, ito ay pagpapayapang marcha, ito ay ang paniningil at pagdedemands na dapat tagyat na umaksyon si Bongbong Marcos sa ating mga lehitimong kahilingan ng Kinumpirma mismo ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. na inikutan ng dalawang jet fighter ng China ang isang eroplano ng Pilipinas. Yan ay habang isinasagawa ang Philippine-Australia Joint Patrol sa West Philippine Sea kamakailan. Ayon kay Browner, 15 minutong inikot-ikutan ng dalawang People's Liberation Army jets ang A-29B Super Tuscano. Dagdag pa ng opisyal, karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng mga patrols kasama ang mga kaalyado nito para isulong ang international rules-based order. Sa kabila naman nito, inihayag nito na matagumpay anyang natapos ng eroplano ng bansa ang misyon. Tapos naman na ngayong araw ang Joint Maritime and Air Patrols ng Pilipinas at Australia. This is not the first time that this happened. Nangyari na rin ito sa between Japanese aircraft and Chinese aircraft, US aircraft and Chinese aircraft, and this time with our own aircraft. So this is not the first time that this happened. Mukhang ito na yung nagiging taktika ng China over the South China Sea. It is very, very clear that what we are doing are legitimate operations because we have all the right to patrol our territorial seas and our exclusive economic zone. Pagbabago ng tono ng Malacanang ukol sa ICC, nirerespeto ni Vice President Sara Duterte, habang Senator Ronald Bato de la Rosa duda naman na makakakuha ito ng suporta sa pagbabalik ng Pinas sa ICC sa Senado. Narito ang ating balitang A to Z. Suportado at hindi minamasama ni Vice President Sara Duterte ang tila pagbabago ng tono ng Malacanang ukol sa investigasyon ng International Criminal Court sa drug war ng kanyang ama, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung dati ay insulto ang turing ng Marcos Jr. government sa ICC, nitong Biyernes lang sinabi mismo ng presidente na bukas itong pag-aralan ang muling pagbabalik ng Pilipinas sa ICC. We all should respect the position of the president being the chief architect of foreign policy. So yun po lahat na dapat na posisyon nating lahat. Hindi naman masagot ni VP Sara ang pagbabago ng posisyon ng palasyo. You need to ask the president on this matter. We will continue to reach out to the Department of Justice regarding our position on this matter, and we will lay down the legal basis of our position with the DOJ. Ang dating hepe ng kapulisan at nanguna sa drug war ni Duterte na si Senator Ronald Bato de la Rosa naman, hindi kumbinsidong mailulusot sa mataas na kapulungan ang pagbabalik ng Pinas sa International Tribunal. May kanya-kanya desisyon yan, pero dadaan pa nga sa proseso yan. Ay, hindi ako sigurado kung makalusot yan, just in case the President so decides to rejoin. Habang duda rin si De La Rosa sa inihaing resolusyon sa Kamara na pakikipagtulungan sa ICC. At the timing is very questionable. Bakit ngayon pa lang naglabasan yung mga resolution na yan kung kailan merong gusot between the Vice President and the Speaker of the House. So naglabasan niya ngayon. And do you think if their concern is really very genuine? 2018 nang bawiin ni former President Duterte ang pagiging kaanib ng Pilipinas sa The Hague sa harap ng plano ng tribunal na imbestigahan ang libo-libong namatay sa kamay ng mga pulis sa gitna ng madugong war on drugs.
Abiso sa mga motorista magkakaroon ng dagdag presyo sa petrolyo ngayong linggo. Bate sa abiso ng oil companies, sa taas ng 30 centavos ang kada litro ng diesel, 65 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Habang counting good news dahil walang paggalaw sa presyo ng gasolina. Paliwanag ng Energy Department, ang dahilan ng dagdag presyo ay bunsod ng planong supply cut ng OPEC Plus member countries. Gayon din ang pagtaas ng stocks ng commercial crude ng US. Ang forecast na nilabas ng International Energy Agency na despite na may mga kadahilanan para tumaas, pero meron pa ring slight increase sa world supply. So ibig sabihin, kung madaming supply sa world market, yung presyo hindi ganoon sisipa. Kinumpirma ng ilang nagtitinda ng itlog sa palengke na tumaas ng piso ang halaga kada piraso nito. Ayon kay egg retailer Marites Pinca, 30 pesos na ang itinaas ang presyo ng itlog simula pa noong Setyembre. Sinabi rin nito na imposible ang inirekomenda ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na gawing kada kilo ang bentahan ng itlog sa mga pamilihan. Maraming mga mamimiling bumibili lamang ng kada piraso ng itlog dahil kulang nga sa dalang budget. Sa panukala kasi ng mababatas, kinakailangan magkaroon ng standard para matukoy ang sukat at presyo ng itlog. Dagdag nito na dapat magkaroon umano ng timbangan sa mga pamilihan para matukoy kung tugma sa laki ang presyo ng itlog. Matatanda ang sinabi ng Department of Agriculture na nagkakaroon ng dayaan sa presyo ng itlog dahil wala raw paraan ng mga mamimili na matukoy ang pagkakaiba-iba ng laki at presyo ng mga ito. Sa akin, sir, parang imposible yun na yung kilo-kilo. Kasi minsan yung hindi naman pare-parehas kasi ang tao. Merong piraso lang. May masa na piraso lang ang kailangan nila or piraso lang talaga ang budget nila. Nag-inspeksyon kaninang umaga sa Farmers Market sa Cubao, Quezon City sina House Speaker Martin Romualdez at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. Yan ay upang suriin kung tumataas nga ba ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa pag-iikwat ng dalawang mambabatas, nakitaan na tumaas muli ang presyo ng bigas. Ayon kay Speaker Romualdez, muli nilang babalikan ang mga warehouse sa Bulacan para malaman kung sangkot na naman ito sa hoarding at smuggling kaya nagkakaroon ng taas presyo sa bigas. Habang inihayag rin ng mambabatas na normal lang nagkakaroon ng pagtaas sa ilang Noche Buena products habang papalapit ang Pasko. Sinasabi nila na medyo okay naman yung presyong bili ng mga gulay at saka karnes. Nakita lang natin yung presyo ng bigas medyo tumataas na naman. At siguro kailangan balikan din natin yung Bulacan, yung intercity kung yun ang talagang source. Yun ang mga trader, yun ang at ng mga importer. Sa iba pang balita, siniguro ni Interior Secretary Benher Abalos Jr. na hindi kukonsintihin ng National Police Commission o NAPOLCOM ang pagpapaputok ng baril ng isang pulis sa isang bar sa Quezon City. Kinilala ng CIDG ang suspect na si Police Lieutenant Colonel Mark Abong na naka-assign sa legal service sa National Headquarters sa Camp Crame. Matapos maaresto ay sinampahan na ito ng kasong kriminal at administratibo. Kasunod dito, pinatitiyak ni Abalos ang agarang aksyon laban sa suspect para hindi na ito muling maulit pa. Ang importante rito is there is swift action kaagad, no? Nung lumabas ito mga ganitong balita, I would like to commend also the PNP dahil ang bilis na uhuli kaagad eh. And we will make sure kung ano pinapataw ng batas. Of course, we will abide by due process of law, no? Yan ang sinasabi ng ating batas. Pero sisiguraduhin din namin yung dapat ipataw na parusa, talagang ipaparusa namin ito. Pagdi-digitalize ng mental health services ang inilalatag ng National Center for Mental Health, katuwang ang ilang grupo ng mga psychologist upang tuluyang magamot ang ilang diagnosed sa mental disorder na pawang hindi abot ng mga mental hospital sa mga probinsya. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Mahigit 2 dekada nang nilalabanan ni LJ, hindi niya tunay na pangalan ang mental condition na kung tawagin ay Generalized Anxiety Disorder o GAD. Nitong nagdaang pandemya lang siya tuluyang na-diagnose. Isip ka ng isip, paano yung ganyan? Tapos ayun, parang nagkaroon ako ng nervous breakdown daw. Pa-check ako. Doon nalaman na nagkaroon na ako ng general anxiety disorder.
Nag-ugat raw ito mula sa kanyang mga mapait na pinagdaanan sa pagkabata at mabisyong kapaligiran na nagtulak sa kanya upang tumikim ng ipinagbabawal na gamot sa murang edad. Hindi afford din ng typical na normal na Pinoy na kasi kung ganun lang yung sahod mo. Parang kulang yung suporta sa atin pag sa mga ganun, mental health issues sa atin sa bansa. Hindi nag-iisa si LJ. Ayon sa National Center for Mental Health o NCMH, 1% ng 101 million ng kabuuang populasyon ng Pilipinas ay na-diagnose ng mental condition. Katumbas ito ng mahigit 1 milyong Pilipinong may sakit sa pag-iisip. Ngayong araw, muling nagtipon-tipon ang ilang kinatawan ng NCMH, Department of Health o DOH, kasama ang World Association for Psychosocial Rehabilitation at Center for Information. Layo nilang maabot ang mga mental health patients sa mga probinsya sa pamamagitan ng planong pagde-digitalize ng mental health services. We have this slogan to reach far and wide, and we can only do that with certain digitalization of our services. Kabilang sa mga suwestyon ang paglalagay ng computer sa bawat barangay at pagsasanay sa barangay officials sa psikolohiya. It is now turned to our telepsychiatry section, wherein a psychiatrist or a training resident on psychiatry will be at the other end of the line. And if there are other intervention, then we can refer it to other institutions. Forget about the technology. The person who's reaching out to the service does not see that as a technology. They are in some dire strait. So just sometimes being able to be heard, and so do not underestimate the power of listening. Pero paano ang wala talagang kakayahang mag-avail ng internet connection? We have capacitated one person in the community, and that one person has reached 300 to 500 poor, remote, and people who cannot buy technology. Bukas na mapagdidesisyonan ng mga psikolohista ang konkretong implementasyon ng plano at kung kailan ito dapat na ipatupad. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Kaugnay niyan, tumaas naman ang bilang ng callers na dumudulog sa Life Crisis Hotline ng NCMH. Ayon kay NCMH Chief Dr. Noel Reyes, indikasyon ito na dumarami na rin ang mga nagiging aware at educated ukol sa mental health issues na dati pinangingilagang pag-usapan. 6 na taong gulang ang pinakabatang naitalang tumawag sa hotline na sinundan ng mga teenagers na may edad hanggang 19 years old. Hindi naman binanggit ng ahensya kung gaano kataas ang bilang ng mga tumatawag sa naturang hotline. May pagkakataon na mga bata ang tumatawag between 6 to 12 years old. No? Ang pinaka-common cause ay siyempre anxiety and depression. Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang balik sigla bigay saya na araw ng pagbibigay ng regalo sa Malacanang. Ayon kay Pangulong Marcos, nasa 1,700 na mga bata sa iba't ibang shelter at orphan care centers ang nabigyan ng regalo sa palasyo kahapon. Sinabi rin nito na nais niya lamang ibalik ang taunang pamimigay ng mga regalo na kahalintulad na ginagawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Umabot naman sa 1,120 mga bata mula sa Metro Manila ang nakiisa sa naturang programa, 600 sa Davao, mahigit 400 sa Cebu at halos 15,000 naman ng mga bata sa iba pang satellite centers sa buong bansa. Nagpasalamat ang punong ehekutibo sa mga magulang at guardians sa pagmamahal at pag-aaruga sa mga ito. Susunod sa ibang balita, ang latest sa Pinoy na pinalayang bihag ng Hamas. At paano nga ba sinariwa ng bagong henerasyon ang hindi malilimutang kabayanihan ni Gat Andres Bonifacio? Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Di
Idinayo ng ilan nating ka-A to Z ang kartilya ng Katipunan sa Maynila bilang paggunita sa makasaysayang himagsikan noon na pinamunuan ni Gat Andres Bonifacio. At bagamat inilipat ang petsa ng selebrasyon ng kaarawan ni Bonifacio, sinariwa pa rin ng ilan ang kabayanihan nito at siniguro na isa sa buhay ito sa modernong panahon. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sinulit na ni Nanay Jane ang holiday ngayong araw para ilibot ang grade 8 student na anak sa kartilya ng Katipunan sa Maynila. Ito ay para mabigyang buhay ang mga inaral nitong kasaysayan na nakikita lang na anak sa libro. Hindi kagaya sa bahay, di ba lagi lang minsan mga gadgets. At least dito meron siyang napapasyalan na para alam din niya yung mga yung history, di ba? Siyempre dahil Filipino tayo, para malaman niya yung mga nangyari dati. Ang college students namang ito napili si Gat Andres Bonifacio bilang paksa na ginagawang final exam sa Philippine history dahil daw sa aral iniwan ng bayani. Pagiging disiplinado po, tsaka kumbaga as a young generation po na mas pinapalagan po natin yung history ng bayani natin na kung saan po hanggang ngayon po is na-apply pa rin po natin for being disciplined and then for being yung pag-adapt ng mga attitude. Para sa istorya na si Professor Sao Chua, ilan lamang ito sa mga magagandang gawi para hindi mamatay ang aral ni Bonifacio sa makabagong panahon. Yung kilos niya na pagsamasamahin yung mga Pilipino para umaklas sa mga Espanyol ay hindi birong papel. No? At walang Pilipinas. No? Walang Pilipinas kung wala yung sinimulan niyang himagsikan. Dahil yung himagsikan na yun ang nagluwal sa atin. Bagamat tinaguri ang ama ng himagsikan si Bonifacio, makabubuti raw na malaman ng henerasyon kung ano ang ugat ng bawat paghihimagsik nito. Ay yung mga aral na iniwan niya na nagsasabi na dapat ay umibig muna tayo. Bago tayo lumaban, umibig muna tayo. Ibigin natin ng Diyos, ang bayan at ang kapwa. So yung pag-ibig na yun, yun ang magbibigay ng kalinisan at kapurihan sa iyong pakikibaka. Pwedeng lumalaban ka ng hindi tama ang intensyon mo, na makasarili ang iyong intensyon. Kaya ikaw, papaano mo sinasabuhay ang paghimagsik sa makabagong panahon na bunga ng pagmamahal sa bansa? Kung ano man yung tinatamasan yung freedom, lahat ng freedom, expression man yan, yung galaw ninyo, lahat, speech man yan, is dahil dun sa, si Bonifacio, doon sa tumulong at gumawa ng paraan para matamaasan nyo yun. At dahil makilang beses nang iniurong ng administrasyon ang paggunita ng ilang mahalagang selebrasyon gaya ngayong araw na ika-160th anniversary ng kapanganakan ni Bonifacio. Para sa istorya na si Professor Sao Chua, bagamat hindi ito pamabastos, may epekto raw ito sa publiko. Nawawalan din yung pagkakataon, yung mga gustong gumunita, na gunitain sa araw mismo na yon. Diba? Kasi ang paggunita naman na gagawin ng pamahalaan sa araw na iyon doon sa November 30. Hindi naman ngayon. Nagkakaroon ng disjoint. Imbis na makapunta yung mga tao, di ba? At syempre, yung November 30 rin ay araw ng kilos protesta ng mga manggagawa. Kung kahit iba't iba yun man ang araw ng paggunita ng iba't iba nating mga bayani, gaya ng monumento, mga salapi kung nasaan naroon ang kanilang imahe, ay panatilihin sana natin ang respeto at pagkilala sa mga hindi matatawarang ambag sa kalayaan ng ating tinatamasa ngayon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nananawagan si dating Senator Leila de Lima na maimbestigahan sina dating Secretary Vitaliano Aguirre at Menardo Guevara matapos baliktarin ng Court of Appeals ang ruling ng Office of the Ombudsman na nagbabasura sa kasong kriminal at administratibo na inihain nito. Pinayagan ng CA Special 17th Division ang hiling ni de Lima na baliktarin ang desisyon ng Ombudsman dahil sa kakulangan ng due process. Samantala, nanindigan naman ng Commission on Elections na walang delay sa pagresolba ng disqualification case laban sa Smartmatic. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, may nalalapit na silang desisyon na ilalabas hinggil sa kaso. Maagang Christmas wish ang natupad para sa isang Pilipino na kasama sa mga pinakawalang bihag ng Hamas. Samantala, nagpahiwatig naman ang militanteng grupo na handa umanong palawigin pa ang truce. May balitang A to Z, si Billy Torres.
Makauuwi si Jelinor o Jimmy Pacheco sa pamilya nito ngayong Pasko. Yan ang tiniyak ng Department of Foreign Affairs matapos ang matagumpay na pagpapalaya rito ng Hamas militant group sa gitna ng 4 na araw na truce. Swerteng napasama ang 33 anyos na caregiver sa unang batch ng mga bihag na pinakawalan ng Hamas. Sa ngayon, inaasikaso na ng Department of Migrant Workers at ng OWA ang repatriation nito na inaasahang sa susunod na linggo. Tayo lubos na nagagala at ating mga panalangin ay napakinggan sa pagkakalaya ng ating mahal na OFW na si Jimmy Pacheco. Batay rin sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na bigyan ng kalinga yung kanyang pamilya habang nasa Gaza si Jimmy. Personal din itong binisita ni Philippine Ambassador to Israel Pedro Lailo Jr. Habang nangakong Israel na makatatanggap ito ng benepisyo mula sa kanilang gobyerno. Kasama rin ng ilang pangbanyaga sa mga napalaya ng Hamas. Americans. A little girl named Abigail, who turned 4 years old. She spent her birthday, and at least 50 days before that, held hostage by Hamas. Today, she's free. Kapalit naman ito, pinakawalan na rin ng gobyerno ng Israel ang mga Palestinian prisoners alinsunod sa hiling ng kabilang panig. Ngayong nasa huling araw na ang truce, nanawagan ng Egypt, Qatar at US sa palawigin pa ito. I'll be speaking again shortly with Prime Minister Benjamin Netanyahu, and we will continue to remain personally engaged to see that this deal is fully implemented and work to extend the deal as well. Nagpahiwatig naman ng Hamas militant group na handang palawigin ang truce sa Israel. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Sa aming pagbabalik, isang buwan bago ang Pasko, Christmas Bazaar at Carnival sa Marikina City. Nabisita nyo na ba? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Miss Universe Philippines 2023 Michelle D nakabalik na ng bansa at MMFF entry ni Papa Piolo Pascual na Malyari. Pang-international level na rin. Alamin ang detalye sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Feels good to be back dahil mainit na sinalubong ng ating mga kababayan ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe 2023 na si Michelle Marquez D. Hindi man naiuwi ang inaasam na corona, winner na winner pa din si MMD sa puso ng mga Pinoy. Blessed pa rin si MMD dahil matapos ang kanyang Miss You journey, ay balik showbiz naman ito agad. Ayon sa kanyang post sa X, dating Twitter, special na role ang kanyang gagampanan sa isang palabas. Mababatid na nagtapos sa top 10 finalist ng Miss Universe 2023 si Michelle, habang naiuwi naman niya ang 4 na special awards gaya ng Spirit of Carnival Award, Miss Universe Fan Vote, Voice for Change at ang Best National Costume. Samantala, level up ang buong production ng MMFF 2023 entry na Malyari ni Piolo Pascual. Nagkaroon kasi ng signing partnership ang Mentor at Warner Brothers upang matulungang maipromote ang pelikula international. Sa isang press con, nagpasalamat at nagbigay ng mensahe ang producer ng pelikula na si Brian D. ukol sa pagsasanib puwersa ng Warner at Mentor. Ngayong araw ay nagpapasalamat na sinamahan nyo kami to witness this historic event as we seal our partnership with the #1 film distributor in the Philippines, Warner Brothers Pictures with Sir Rico Gonzalez. Malyari is the first mainstream film to be distributed by Warner Brothers Pictures in the Philippines. Ang Malyari ay tungkol sa buhay ni Father Severino Malyari, ang paring naging serial killer na pumatay ng 57 katao sa Pampanga noong 1840. Showing na ang Malyari ngayong darating na Pasko, December 25 sa mga sinihan nationwide.
para sa balitang A to Z Showbiz. Ate? Lynn Garcia. Wala nang isang buwan bago magpasko mga ka-A to Z at kung wala pa kayo naisip na puntahan ngayong holiday gatherings, try nyo na ang Christmas Saya Bazaar and Carnival sa Riverbanks, Marikina. May balitang A to Z si Ace Cruz. Nagsasarapang chibog, abot kayang panregalo at nakakalula pero masasayang rides. Yan ay pinagmamalaki ng Riverbank Center sa Marikina kung bakit daw magiging extra Christmas saya ang lahat. We're very happy kasi so far, as early as November, napapansin namin na tumataas na talaga yung number of people na nagbe-visit sa atin dito sa Carnival. Kasi every weekend, sobrang daming tao, hindi lang sa Carnival, pati sa amphitheater natin, yung pamilya na nagpipicnic every weekend. Dumodoble na halos yung number compare nung nasa pandemic days pa tayo. Isa na riyan ang barkada nila Bea na piniling magsalo-salo sa Riverbanks Amphitheater. Nilabas na kami na treat niya to para naman once a year kahit papano, ma-enjoy namin yung hindi puro work. Ang ilan naman, sinulit na ang pamimili sa Tianggian ng mga panregalo ngayong Pasko. Mas mura kasi dito, mas budget friendly. Siguro kahit 100 meron ka na mabibili. Para sa December, konti na lang bibilin. Para hindi mabigat sa bulsa. Medyo kasi kailangan mong paghandaan eh. Kasi kung hindi, Magagalit si Mare. Bukod kasi sa mga laruan na naglalaro lang ang presyo mula 75 pesos pataas, kumpleto rin ang kanilang tianggian kung ang hanap mo ay pangrampa ngayong kaliwat kanan ng holiday gatherings. Sa mga batang may kasama at young at heart din, pwede niyong subukan ang kanilang rides. Mas malalaki yung mga rides namin ngayon, lalo yung Ferris wheel natin, yung Sea Dragon, tsaka yung bump cars natin. Mas nilakihan namin sila ngayon para mas marami tayong ma-accommodate. Gaya ni Meldy, na naglakas ng loob samahan ng kanyang pamangkin para ma-enjoy ang iba't ibang rides. Kasi OFW yung mami nila eh. So parang na rin, representative ba? Na kumpleto pa rin kahit wala si mami niya. At kung pagod ka na sa kakaikot at kakasakay sa ilang rides, worry no more dahil marami namang mabibilhan na nagsasarapang pagkain from pika-pika at marami pang iba. But wait, there's more. Kasabay ng unang Pasko muli na walang health restriction, nilawagan din ng pamunuan ng mall at carnival ang kanilang panuntunan sa pagdadala ng ating mga fur babies. Actually, this year, nag-start na kami. Pwede na po ang mga pets inside the mall. So yun yung mga cat, yun yung mga dog. Pwede na sila pumasok sa loob ng mall. Tapos pwede nyo na rin sila madala dito sa carnival natin. Siyempre masaya kasi hindi na sila naiiwan sa bahay. Part na din kasi ng family namin siya. Pagka hindi po pwede siya sa kainan, lumilipat po kami. Kami po yung nag-a-adjust. Bilang pasasalamat naman, may handog na libreng pyro musical show ang Riverbank sa darating na December 30. Magsisimula siya ng 7 p.m. So fireworks display na may kasamang concerts, mga sikat na artista, singer, banda. Ayan, may clue na kayo. Kasabay ng unang Pasko na ipagdiriwang ng sambayanan ng walang inintinding restriksyon, naway isang buhay natin ang aral ng pandemya na pahalagahan ang presensya ng ating mga mahal sa buhay na siyang tunay na diwa ng Pasko. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ng Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang bayaning Pilipino at tinaguriang ama ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Ayon kay Bonifacio, wala nang pag-ibig na mas magiging totoo pa kaysa sa pagmamahal sa bayan. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Halos isang buwan na lang po at Pasko na, mayroon na lamang tayong 28 days bago ang masayang pagdiriwang. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!